Sakto, itanong mo kay Panyero, isang magandang Huwebes po ng umaga. Sa ngalan po ni kapartner Admar Vilando pansamantala for this Thursday morning, ako po ang makakasama ni Attorney Rolex. Kumusta ho kayo? Kumusta ho yung ating mga viewers, yung ating mga regular listeners? Alam po namin na nag-aantabay kayo dito sa itanong mo kay Panyero. And for today, abay, yung iniintay nyo na kanta ni Attorney mamaya, meron ho siyang kanta para ho sa ating lahat. So, sit back and relax. Samahan po nyo kami hanggang mamayang 11:30 dahil another interesting issue ang amin nung pag-uusapan. Sariwang-sariwa. Actually, hanggang ngayon, eto pa rin ho ang isa sa mga pinag-uusapan po ngayon. Pero syempre, kailangan muna magpugay ni Attorney Rolex. Good morning, Attorney Rolex. Mayong aga mga kasimanwa. Magandang umaga po mga kababayan. Alam mo, Attorney, Kamusta, partner Tony, ha? It's been a while. Alam ko, busy ka naman kaya lagi. Alam mo ba, Attorney Rolex, bago tayo magsimula doon sa ating pag-uusapan, nung pandemic, ako'y tuwan-tuwa, inaantabayanan ko talaga yung Tuesday and Thursday dahil yung inyong kombinasyon ni kapartner Admar, di ba, kung mapapansin mo, ang daming nagre-request na pwede bang everyday na yung... Everyday na. Kaya lang nga, alam nyo naman kung hands, taas na yung kamay ni Attorney, pero alam naman natin kung gaano ka-busy si Attorney from time to time, pumupunta ho ng Iloilo. Kaya yun hong twice a week na Pwede pagkakataon pwede na. Although minsan busy pa rin. Anyway, Partner. ang daming issue, Attorney. Nga partner, yung Pilipinas, habang umiinit ang panahon, umiinit din ang mga issues, Totoo yan. At talagang hindi talaga, at mga major issues, Attorney Rolex. Hindi siya yung mga minor issues lang na like yung pag-uusapan natin maya-maya. Pero meron ka ba munang gustong pag-usapan natin bago natin tumbukin yung ating paksa ngayong umaga? Well, partner, no? Ito ay pangalawang hearing. Second hearing ito ng Committee on Dangerous Drugs and Public Order pa, partner? Public order. Dangerous Drugs. Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Dangerous drugs. Na ang chairman naman ay walang iba, kundi si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kita ko yung picture ng partner, Ano mong tawag dyan? Ano? Hindi pa yan planetary alignment, Ganun ba? Planetary alignment. So, lunar eclipse pa lang yun. Ganun. Kasi tatlo yung magkikita na ganun ulo. Planetary alignment. Di ba? Si Bato at saka si Mr. Jonathan Morales. Oo, 'di ba? Talagang marami ring nagta-thumbs up dito kay Morales dun sa talagang yung kanyang ganun ba talaga pinaghandaan niya yung pagharap niya doon sa... Well, magaling partner. Nag-aagaw nga ng mic, Oo. Hindi siya nai-intimidate. Hindi. Go lang ng go. Ikaw pa nga hindi alam yung salitang atras. Kaya nga. Okay. Well, partner, ito pa rin ang tatlong dokumentos pa rin. No? Una, yung reported nefarious activities. Dated March 10, 2012. Okay. Yung pangalawa po ay ang pre-operation report dated March 11, 2012. At ang pangatlo, authority to operate dated March 11, 2012. So 2012. 2012. Lahat. Tapos siyempre sumulat siya. Ito, yung letter niya address kay Yusek Moro Virgelio M. Lazo. Sinong taong ito? Walang iba, si Jonathan Morales. Siya yung bida doon sa pag-uusapan natin. Kailan ba nag-hearing na ba ulit sila after? Well, partner, ang next hearing is Monday. Last na to, ang sabi ni Senador Bato. At siyempre, ang nangyayari dito, partner, napansin mo ba? Parang striptease, dahan-dahan binibitawan ang impormasyon sa publiko. Oo, kaya nga. Bagong pangalan lumabas. Mamaya i-mention natin yun. Sige, Okay. So, dyan tayo si Sentro, Attorney Rolex, dito sa ating talakayan. And later, yung iyong kanta ay i-ready mo na. Pero Partner, ready na yun, ha? ready na yun. Pero tinitingnan mo yung dyaryo yung partner, umiinit din yung West Philippine Sea. Oo nga, hindi talaga nawala itong issue na to, Attorney Rolex. At ang latest na narinig ko, partner, Oh. ang latest na narinig ko, present na rin dyan yung
Chinese Navy. Hmm? Dati Coast Guard lang ha. Oo. May nagsabi sa akin, no, Aba. isang maasahang tao pag nagsalita ng Reliable. Very, very reliable. Present na rin daw ang Ganon. Chinese Navy diyan. Ngayon, bakit present ang Chinese Oo. Navy? Anong Kasi ginagawa yung nila? balikatan. Oo. In response sa balikatan, nandoon na sila. Okay. Yung partner. At saka, matindi na nga yung partner. Yung pressure ng host nila, grabe na. Uy, alam mo, nabanggit mo yung presyo. Kaya palang sumira talaga ng ano eh. Ganong kalakas. Ng steel. Ng Oo. barko. Oo. Oo. Kaya nga eh. So, pero yun ba'y paglabag, yung gano'n, yung paggamit mo nung tubig na gano'n? Well, partner, in the first place, yung pag-occupy mo dyan, invasion na yun. So, Paggamit mo yun, Oo. ano pa rin yung partner? Armas pa rin yun eh. Maski tubig Considered yun, armas. armas pa rin. Considered armas pa rin siya. Kasi partner, pag tinamaan ng tao, baka patay ha. Oo nga, oo. Pag tinamaan ka sa tenga, baka wala ka ng pandinig eh. Oo. Oo. Sa lakas ng At pressure. kaya kang ipatumbay na nasisira nga yung may bahagi nga nung barko na tinamaan eh. Alam mo partner, nung nandun ako nung congressman pa ako, nagdala ako ng fire truck doon sa mga bayan sa Iloilo. Oh. Sa Balasa, nagdala rin ako ng fire truck. Sa Batan, nagdala rin ako, no? Alam mo, partner, tinesting muna nila ang pagbomba ng tubig. Mhm. Alam mo, nakikita ko, partner, yung bombero na humahawak. Sa likod, pumipigil pa. Mhm. Imagine mo, partner, fire truck lang yan. Daan na yung barko na yan. Ayun na nga. Oo. So, pag tinamaan ka niyan, So talagang matindi yung pressure. baka mamaya, partner, ang lata na kasing UP. kapal ng sasakyan, baka UP yun, ha? Mayuyupi, oo. Kailangan pala teruhin yun, baka ibalik, ha? Kaya nga. Oo. So, pakiramdam ko, ano na ito? Medyo hindi na maganda ang nangyayari dyan. The fact na meron na ring presensya doon yung Chinese Navy. Yeah, tama yun, no? Tsaka na medyo, partner, hindi lang ako nababahala ng masyado dahil alam ko, ang umahawak dyan, walang iba. Si Secretary Gilbert Chodoro. Chodoro. Oo, Yung kaklase ko po. Classmate Sa ba kayo? Upilo, oo, number 1 yan sa bar. Oo. Partner, magaling yan eh. So ako hindi nababahala kasi nandyan siya. Kung wala sa dyan, talagang Pero siguro, i-compute natin. we need more statement sa kanya. Parang may naririnig ka bang... Meron partner ha? Oo, meron. Meron, okay. Oo, magaling yan ha. So siguro he has his hands full, no? Dealing with West Philippine Sea. Okay. Okay, sige. Okay, partner. Simulan na tayo. Just 21 na. Okay, partner ha. Oo. Alam nyo, partner, ito ha. Ang unang pandinig, sana ba yung aking notes? Ito. Oo. Yung unang pandinig ay ginanap noong April 30, 2024. April 30, 2024. Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Okay. Yung pangalawa po ay nung isang araw, May 7, 2024. So, 2 days ago. May 7 lang ha, 2024 at 10 a.m. Ngayon, itong dalawang ito, pareho ito mga 3 hours, partner. Pero ang ginagawa ko, pinapakinggan ko ito para makukuha ko kung ano yung pinag-uusapan. No? Kaya lang, dito sa yung May 7, 2024 na recordings, may portion doon, lalo na nagsasalita si Senador Jinggoy Estrada, nawawala, partner. Yes, Nawawala. tama. Nawawala yung audio nila doon. So pinabalik-balikan ko para makuha ko ano bang sinasabi nila, para ma-appreciate ko kung anong circumstansya. Yes. Masundan mo yung issue. Kaya lang nahihirapan ako. Talagang partner, yung laptop ko, ginaganon ko na. Parang ginaganon ko na sa tenga ko. Para marinig mo. So ganun ha. So background. Okay, partner. a short background. Sige. Sinabi na natin yung mga dokumentong yon, no? Yung 3 dokumento na nangyari nung taong 2012. Okay, ngayon ang dokumentos na yon, somehow they found their way doon po kay Maharlika. Nga sino ba si Maharlika? Well, si Maharlika po ay si Claire Contreras. Yung Maharlika, sa yun ang tunay na kanyang- buhay, Claire Contreras pala siya. Contreras, yung siya po ay isang vlogger political vlogger na based sa Estados Unidos. Pero yung Contreras po, taga-Capiz yun. Mayroong Governor Contreras dati doon. Hindi ko alam kung So related baka relative siya niya. prominent political family. Diyan po sa Capiz. No? Ngayon, binitawan niya ito. So nag-imbestiga po si Senador Bato de la Rosa. So siya talaga yung nagsimula. Sa kanya nang galing Sa yan. kanya nang galing. Okay. Moto proprio, ha, partner. Moto proprio. Okay. Iniimbestigar yan. No? Ngayon, bakit moto proprio? Kasi po,
walang resolution yan. Walang privilege speech na dineliver na nirefer sa committee niya. Oo. Ngayon, may kapangyarihan ba yung committee na mag-conduct ng hearing maski wala yun? Opo, meron po. Bawat committee ng Kongreso at ang Kongreso mismo, no? According sa ating Constitution, ang legislative power shall be vested dyan po sa Congress, composed of the House of Representatives and the Senate. Sila po ay may oversight powers. Okay. Ano ba yung oversight powers? Ano ba itong oversight powers? Yung kapangyarihan na titingnan ang batas, kulang bang batas? Kailangan ba i-reinforce ang batas? Kailangan ba ng bagong legislation? Okay. Kailangan ba bagong policy ang ilalagay dyan sa batas para yung batas po ay maging kumpleto? No, lahat na sitwasyon ay kanya i-cover? Yan po yun, no? Ang tawag po dyan, oversight powers. Ayun. Now, dito po, ginawa ito ni Senador Bato de la Rosa. Kaya po, motu proprio. Okay. Motu proprio. Okay, ngayon po. Mm. Ngayon, ito na ha. So, una muna, no, as usual, no, ang si Senador Bato de la Rosa, nagsabi siya, ito ay continuation ng dalawang items na tinake up previously. Kailan? Noong April 30, 2024. Okay. Yung unang pagdinig nila. Dalawa ito, PDEA leaks at saka yung Batangas Seizure ng Shabu. Okay. Okay. Kaya lang dito, yun na sideline, 98% sinabi niya na nakatutok dito po sa PDEA leaks. Yan, PDEA leaks. Malaking porsyento yung doon inilaan wala nila na. dyan In fact, sa yung isa doon sa ending partner sabi ng isa doon, nandito po ako. Ako po yung doon sa issue ng Alitagtag Batangas na checkpoint. Sabi, sasunod ka na lang. So, naging priority itong PDEA leaks na PDEA ito. leaks po, naging priority. Okay. Now, ngayon po, ni-recognize muna ng COMSEC ang mga panauhin. So, ang isang panauhin dito ay si Dave Curioso. No, ito yung bago dito ha. Mamaya balikan natin to. Siyempre nandiyan din si Jonathan Morales. Okay. Chairperson ng Anti-Drug Advocate laban sa Pamilyang Pilipino. Ayan, kanya ha. Chair Anti-Drug Advocate laban sa Pamilyang Filipino. Nandito rin si Maricel Soriano. Okay. Dito for the first time nag-attend. Nabigla nga ako nito because hindi ko alam na pinadalhan ng imbitasyon. Hindi, nababalita siya na dadalo si Maricel dun sa ikalawang pagdinig. Ito na nga nung nakaraan 2 araw. Ayan, okay. So, ito na ngayon ha. Sabi ni, sa opening ha, sabi ni Senador Bato kay Miss Maricel. Sabi, relax lang. This is only Senador Bato, not the king of the world. Drink water. Talagang. Hindi ko alam ha, pero later on, nung binabasa niya yung kanyang opening statement, kitang-kita ko gumaganon eh. Nanginginig yung papel. Yung papel ni yung kamay, papel ni Miss Maricel Soriano. Okay, now, sabi ni Bato, ito ay i-continue natin ang ating motu proprio in aid of legislation. In aid of legislation. Hindi ito in aid of persecution. Yan sabi niya. Ang purpose nito ay magkaroon tayo ng i-address natin yung mga policy gaps. We want to know why and how confidential documents are now in the hands of unauthorized persons. Okay, sabi niya dati, ang confidential documents daw, pag kumalat yun, pag napunta sa mga kamay ng hindi otorisadong tao, this can lead to the fall of the nation. Actually, yun yung sinabi niya, Attorney Rolex, na doon niya isisentro, doon sa proper care nitong mga ganitong klaseng dokumento. Ito pa sabi niya, ha? Is there a need for regulation? Okay. Sabi, ito po nadagya, ito po ay hindi entertainment or circus. Pero may joke ako narinig. Sabi, partner, bakit daw wala ng circus ngayon? Partner. Bakit daw wala ng circus? Kasi partner, nung malita ko, pupunta ako sa circus, ha? Ikaw, partner. May umiikot yun. Yes, yes. Yan ang nawala na ko, ngayon. Ngayon, perya na lang. Perya yung hindi nawala, pero yung circus nawala. Circus wala na. Dati, pag pumupunta, circus iba yon. Pero minsan, ang circus sa perya magkasama. Oo, alam mo, sagot? Bakit? Kasi yung mga clowns nandoon sa kongreso Oo. Biro lang yun, ha? Ganon. Baka mamaya, Mr. Speaker, biro lang yun, ha? Baka mamaya, imbestigahan mo ako, eh. Okay. Now, at this point, dumating si Senador Bongo at si Jinggoy Estrada. So, naging 3 sila. Alam mo, partner, umikot ako. Pumunta ako ng Dinagat Islands. Pumunta rin ako ng
dinapigi Isabela via Baler. Mm. Maraming streamer itong si Senador Bongo eh. Talaga? Oo. Sabi niya mag-ingat sa pagbiyahe. Diba? No. So, yung COMSEC ngayon, nag-administer ng oath sa kanila. Okay. Pinasumpa. Nasumpa sila. Ngayon, balikan ko lang, partner, ha? Balikan ko lang. Sige. Okay. Ito. Ano ba ang basis nitong in aid of legislation? Mhm. Ang basis nito ay Section 21 ng Article 6, the Legislative Department ng 1987 Constitution. Ano nakalagay dyan? Ito, basahin ko ha. The Senate or the House of Representatives or any of its respective committees may conduct inquiries in aid of legislation in accordance with its duly published rules of procedure. The rights of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. So, kita natin three elements ha. Nasa 1987 Constitution. Number 1, it has to be in aid of legislation. Number 2, it has to be in accordance with its duly published rules of procedure. Number 3, the rights of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. So dapat igagalang din Oh. yung karapatan ng mga iniimbita nila sa pagdinig. Ano to partner yung aid of legislation? Hindi ito in aid of re-election ha? In aid of persecution. Naririnig natin yan in aid of pre-election. Oo, kasi pag malapit na ang eleksyon naging aktibo si senador o si congressman Oo, di ba? diba? Visible. Visible na bigla. So ano to? Ito in aid of legislation. Legislation. Ito nakikita natin ito Section 2, Paragraph 2, Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. Partner, kailangan i-publish to Nakalagay, Section 1, Paragraph 2. Ito, basahin natin. Such inquiries may refer to the implementation or re-examination of any law or appropriation or in connection with any proposed legislation or the formulation of or in connection with future legislation or will aid in the review or formulation of a new legislative policy or enactment. They may also extend to any and all matters vested by the Constitution in Congress and or in the Senate alone. Bakit Senate? Kasi po binabasa natin yung Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation dyan po sa Senado. Sa Senado. Ayan. So nakita na natin ha. Okay. So yun ang in aid of legislation. Okay. Bakit motu proprio? Ito, Section 2, Initiation of Inquiry. Inquiries may be initiated by the Senate or any of its committees if the matter is within its competence or upon petition filed or upon information given by any senator or by any person not a member thereof. So pwede. Nakalagay dyan initiated by any of its committees if the matter is within its competence. Okay, klaro na yan So, nakikita natin yung legal basis, di ba, partner? Yes, Okay. yes. Constitution at saka in accordance with rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. Sa Senado ito. Ngayon, tanong, sa House ba meron din? Opo, meron din. Pareha ba? Pareho din. Okay. Halos kapareho, partner. Oo. Pero siyempre, ang naranasan natin, hindi Kaya na-respeto. nga yun na nga di ba? Parehas pala, mayroon palang ganun. Meron din. Pati nga yung manner of questioning ng dalawang senador na pinagkukumpara. Ay, bakit ito medyo subtle, medyo mabait ang dating May congressman pa nagsabi kay Attorney Mark, yung kapwa ko abogado yung nakita ko yung post mo binisita mo si Dr. Badoy at saka si Ka Eric doon sa kulungan pinost mo na illegally detained. Burahin mo yung word na illegally Sinabihan ba siya? Sabi ko, yung congressman na to, hindi nakadaan ng seminar to Hindi ba dapat yon? Partner, hindi Freedom of speech yun Okay. Ng isang tao, speech yun Oo. Maliwanag. Naliwanag. Balik tayo. Okay. Now, ito na sinabi ni Bato. Nandito si Maricel Soriano. Okay? Now, si Attorney Paquito Ochoa. Hindi maka-attend kasi may conflict of interest. Okay? Okay. Let the oath be administered to Madam Maricel Soriano. So, anong ibig sabihin ng oath doon? Stand up, raise your right hand, and repeat after me. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? So, help me God. Ano yung partner? Ngayon, pag nagkamali ka dyan, perjury yan, pakukulong ka doon, Pag nag-oath ka tapos kamali ka, naku, nagsisinungaling ka, mahuli ka, pakukulong ka. Okay, ngayon, ito. Now, at this point, dumating si Senador Robin Hood Padilla. Okay. Okay.
No, sabi ni Senador Bato, I declare. Hindi ko siya narinig na nagtanong eh. Martin, meron. Pero Nagsalita nakita ko lang siya Nagsalita nanonood. siya, okay. I declare the presence of a quorum. Okay. Tapos sabi niya, si Kakdak hindi makarating because of medical reasons. Okay. Si Maharlika, okay, initially signified her intention to attend, but later sent a letter of regrets. Invitation sent to her via email. Pag nag-response, ha? Later on, nagano. Kala ko ba willing siya kahit via Zoom? Well, partner, alam mo, sasakyan pa yun eh. Kailangan mo, i-assure mo pa yung safety niya. Ay, ganun. Oh, sabi ni Bato, di ba, babayaran niya yung eroplano? Mm-mm. Diba, ang eroplano mula Amerika, partner, round trip, baka 3,000 US din yun eh. Hindi ko alam, ha? Tapos, ang security niya, kailangan i-assure mo siya. Mm-mm. Baka mahirap na, baka mag-alman ka eh. Kaya nga. Si Galman, di ba, partner? Oo. Ito, next. Sabi ni Bato kay Morales, Jonathan Morales, dating PDEA agent. Sabi niya, nakakuha kami ng kopya ng position paper na sinabit mo. Wala kang perma. Are you the sender? Sagot, yes. Alam nyo po, hindi ako marunong paano maglagay ng e-signature. Kaya akin po yun. Inamin niya, kanya yun. Ako rin hirapan ako na e-signature. Pinapadala ko na lang maski walang perma. Normal. Yung organization mo. Sagot, registered po yon sa Securities and Exchange Commission. No? Pinorm po namin yun noong 2014. Ako po ang chairman. Now, ang position paper po, may nakalagay doon, 46C. Yan po ito, typographical error. Hindi po yon 4-C. Ano yon? Yun po ang unit ni Madam Maricel Soriano. Ayun. Na allegedly, doon naganap itong Yung illegal na paggamit ng droga. Okay. Now, sagot ni Senador Estrada, sino ang may-ari ng unit na yan? Sagot siya kay Morales. Sabi ni Morales, I don't know because the operations was halted. Remember, merong authority to operate. Ito, yung authority to operate, pinigil to. Pinigil to. Hindi yan natuloy. Hindi to natuloy. Oo. Ayan, okay. Now, ngayon, ito po, no, nagsalita na si Bongo. Ayaw natin masayang ang inumpisan ni PRD. Yan sabi niya, ha? I support the BBM administration policies on drugs. As vice chair of this committee, I support Chairman Bato. We don't want illegal drugs to come back. Okay. We don't want Yan ang illegal drugs. opening statement ni Senator Bato. Ni Senator Bongo. Oo, bro, partner, sa Iloilo, grabe, nahuli. Droga. Ganon. Bumalik eh. Oho. Resurgence na ngayon, ha? Oo. Ang droga, grabe, laganap na ngayon. Okay, ngayon. Salita na si Senador Robin Hood Padilla. Ano naman yung kay Senator Robin? Sabi yan, aksidente ako, no? Sa bahay ko mismo. Nalaglag ako and I was brought unconscious to the hospital. Nawalan daw sa ng malay, dinala sa hospital. Okay. No? I should be resting upon the advice of my doctors, but I am here because this is important. No? Sabi yan, kami ay actors and actresses. Alam mo, respetadong profesyon yon. But oftentimes, ang profesyon namin nagko-collide o nahahaluan ng politika. Kasi siya galing sa doon eh. Yes, Ngayon senador na siya. Okay. Now, sabi niya, gusto ko lang iparating sa inyo ng acting is not a racket. Partner, hindi ko nga alam. Yung iba Acting siguro, is not a racket. a racket. Oh, sabi niya, acting is not a racket. No? Ngayon, sabi niya, sana walang kulay politika ang acting profession. Okay? Kahit konting pagtingin, sabi nga ni FPJ. Kinote pa si FPJ, ha? Sabi niya, now, bumalik na si Senador Estrada. Sabi niya, ito yung Code of Conduct, Section 7C ng 6713. Ang disclosure ito or misuse of confidential information. Sino ba ang nag-disclose? Dapat, sabi niya, makita natin ang katotohanan dito. Sabi ni Bato, ang ownership nitong 46-C, no, hindi 4-C, ha? 46-C. Typographical error yun, no? According to Rockwell letter, hindi daw nila ma-disclose kung sinong may-ari nito because of the Data Privacy Act. Okay. Bakit? Kasi po yung Rockwell, sila may-ari ng kondominium. Malamang nabili ang individual units doon, sila pa rin ang nagpapatakbo. So tinatanong, sino may-ari ng 46-C? Rizal Tower. Yan, Rockwell. Sabi nila, hindi namin masasabi kasi Data Privacy Act. Sabi ni Bato, National Privacy Commission. Anong tingin nyo? Sir, hindi valid yan. As long as it can be explained legally,
no reason to withhold the information. So pwede pala nilang Pwede. i-reveal kung sino ang may-ari. Oo, pwede partner. Kaya nako, sa sunod na hearing, baka nandito na yung mga taga-Rockwell, ha? Okay. Ngayon, sabi ni Bato, ikaw Morales, sabi niya, why was the operation halted? Again, Bakit hindi natuloy? again, ganito ha, again, meron ng authority to operate. Oo. Yung authority to operate, hindi po natuloy. Yan. Sabi ni Morales, nalaman ko lang nung May that the operation was halted because of former Executive Secretary Ochoa. Paquito Ochoa. Ngayon sinabi niya, kasi po, sinasabi to partner na si Liza Araneta Marcos, na abogada naman, no? Ay law partner ng most law firm. So partner niya ito si Ochoa. Ang most law firm, yung MO, ay Marcos Ochoa. Okay. Diyan MO. dati sa Quezon City. No. Nung panahon po ni Pinoy, ni President Benigno Aquino III, si Paquito Ochoa po ay Executive Secretary. By this time, hindi na siya. Dapat dito sa hearing na ito, kaya lang nag-beg off siya. Conflict of schedule daw. Okay. Okay. Yun ang rason niya. Yun ang rason niya. No, pero baka sa sunod, baka nandyan yan. Ha? Okay. Ngayon, Pwede ba silang obligahin? pwede partner, pero imbitasyon lamang ito. So, PINA ang nag-oobliga sa kanila. Okay. Pero So, pwede ba? invitation to. So, pwede talagang i-turn down. Pwede turn down. Okay. Okay. Ngayon, now, sabi ni Estrada, pure hearsay. That won't stand in court. He died already. Bakit niya sinabi yan? Kasi po, galing ang information na si former ES Paquito Ochoa while sa Malacanang sila. Remember, 2012 to. Ang pangulo nito si Pinoy. Ay pinahinto ang Siya yung pag-implement ng authority to nagpahinto operate. Authority to operate. operasyon supposed to be. Ng authority to operate. Tinanong siya, saan mo nalaman yan? Sabi niya, doon kay ASEC Gadapan. Okay? Assistant Secretary Gadapan. Deputy Director ng PDEA. Doon yung nalaman. Problema, itong si Gadapan, patay na. So sabi ni Estrada, pure Kaya hearsay. sinabing hearsay. Oo. Na mamaya, nandito si Attorney Mark Tolentino sasama sa atin. Tanungin natin siya, ano Sana bang hearsay? makahabol. Sana Oo. makahabol. Oo. Kasi patay na. O sige, ito na ngayon. Ito pa ang binitawan. Bago to ha, partner. Bago Oo. to. Oo. Sabi ni Morales, I got this from ASIC Gadapan, who had already died. Ito sinabi, bago to ha. I was invited in Malacanang after 1 year. Okay? In the Law Enforcement Integration Office. Liao. Law Enforcement Integration Office. Liao. Liao. L-E-I-O. July 2013. Remember, Okay. March to ha? March 2012. So 1 year after, inibita siya. A year Now, after. March ng petsa nung March 10-11-2012. Yung petsa ng mga dokumento. 1 year after to 2013. Okay, ito sino nag-imbita? Ito, si General Felizardo Serapio Jr. Police Director to, General to. I was asked to bring my documents. So sabi ni Bato, yan si Serapio, Class 78, PMA. Siyempre kilala niya. PMA PMA year. no? Oo. So, nag-report ako doon. I did PowerPoint presentation for around 4 hours. Tapos, binrief ko sila sa ongoing, including ang mga proyekto na pinahinto. Bakit naman ako? No? Sabi niya, why me? Well, because we agents were halted. Pinahinto sila. Wala na naguhuli. We were suppressed. Sabi niya. Ang pinapahuli sa amin, piso-piso na lamang. So, ibig sabihin, maliliit Yung na lang. maliliit Yung na malalaki lang. pinakawalan na. Oo, Okay. oo. Not big-time drug lords. Once a pusher is arrested, you cannot do follow-ups. Kasi dapat ipina-follow up mo yun. Ito rin yung puna doon sa Alitangtang Batangas. Oo. Hindi pa Nawala na yung follow-up. Pinaputok ng kaagad. Bakit? Kasi po, huhulihin mo ang big time. Ang pusher, hindi big time. Ang big time, yung drug lord. Yung drug lord. So, kailangan hulihin mo siya. Paano mo hulihin kung pinaputok mo na? Paano mo hulihin kung nasuppress ka? Sabihan ka, relax ka na lang, nahuli mo na. Okay na, pahinga ka na. So, hindi mo mano ngayon, no? Okay. At this point, Mark Villar arrives. So, si Morales nag-continue niya. I confirm, sabi niya, na ang order na hihinto ang operations, no, ay galing kay
Executive Secretary Paquito Ochoa Mm. that was relayed to me by ASEC Gadapan. Okay. Sabi ni Jinggoy, who were present doon sa Malacanang nung pinatawag ka? Oh, sir, si Serapio and others. Now, tinira nga siya ng Jinggoy. In 1993, na-admit ka sa PNP. Hindi ba drop ka from the rolls? Kailan? Answer, I served in the PNP 16 or 17 years. No? Dinrap po ako April 25, 1994. So, Jinggoy, alam ko nga kung kailan ako nakulong. Oh, yun ang sinabi niya. Ako nga alam ko kung kailan ako nakulong eh. Kasi hindi Ikaw matandaan hindi ni mo alam. Morales. Oo. Sabi naman ni Morales, hindi ko malala yung Sa dami petsa. raw kasi naman ang kanyang mga dokumento at sa tagal na. So, hindi na niya maalala. Kasi partner, so naalala niya yung taon. Mm. Oh, pero yung exact na eksaktong petsa. hindi niya maalala. Oo. Sabi ni Jinggoy, ako nga alam ko kailan ako nakulong. May nagpalabas pa sa social media. Oo, hanggang Ano, ngayon. no? Actually, kanina, yung mugshot niya, di ba? Habang pinapakita yung hearing, nasa baba naman siya. Okay, anyway. Yun po yung katotohanan na nangyari talaga doon. Mm. Ikaw, hindi mo alam kung kailan ka na-drop from the rolls. Yan ang ano. So, sagot ni Morales, I cannot recall the exact date. I need to see the docs. No? Ang drop is different from dismiss. No? Inirestore naman ko sa full duty status. Banat pa ulit si Senador Jinggoy Estrada. Sabi, ano ba ang reason na dinrap ka or dismiss ka? O sinabihan na nga na iba yung drop, Na-drop iba yung doon sa reason. dismiss. Mm. Okay. Sagot ni Jonathan Morales, nakasakit ako There was a misappreciation of Yun, facts. That is why I was restored to full duty status. Nakabalik siya. Jinggoy, tira ulit. Reinstated 3 years after? Answer, yes, because my pleadings were reconsidered. Na-reconsidered kasi nagkasakit nga ako eh. Oo. Yan, okay. Now, Jinggoy, why were you suspended after restored to full duty status? Na-restore na sa full duty status, na-suspend na naman. Well, answer, a year after, na-drop again from the rolls. Answer, I try to recall what happened. I did not get a notice and hearing, twin requirements of due process. Na-explain to sa una. Yan ang problema kung hindi ka nag-attend sa una. Papasok ka lang sa pangalawa. Sabi niya, hindi daw niya alam ito. Nalaman lang niya na ano siya, inayos siya kaagad. Hindi naman ako pwede dismiss na hindi ko alam eh. Mm-mm. So, ano bang requirements ng due process? Notice and hearing. Twin requirements ng due process. Dinrap nga ako. Hindi raw niya alam. O suspended nga ako, hindi ko alam eh. Hindi raw niya alam. Di ba, para ba partner na sinabihan mo yung isang tao, I love you. Nang nalaman niya na I love you, break na kayo eh. Kasi hindi niya alam. Kasi hindi alam. Ayan, okay. Now, Jinggoy, did you misrepresent to PDEA that you were dismissed and or suspended from the PNP? Yan ha. Kasi bakit? May personal data sheet, wala nakalagay doon eh. So sabi niya, did you misrepresent? Ang ginagamit pa ng iba dito, misled. Ang ginagamit pa ng iba doon did you lie? Kasi, ano to partner na to under oath tong PDF, personal data sheet mo not PDF, PDS. PDS. Okay. Answer. Personal data sheet. Answer. I was accepted by General Dionisio Santiago. Si Jonex, magaling to si Tagoy din siya tawag dito Dumaan daw siya sa proseso. Sabi mas magaling si General Santiago kaysa Director Kakdak. Kasi mas upper class man ito. Sabi niya, I complied kung ano requirements kay General Santiago. Hindi raw kasi siya tatanggapin kung hindi siya magko-comply dun sa requirements. I won't be accepted in the PDEA if I have incomplete papers. No, I don't have any backer. Kasi sinabi, may backer ka siguro. Dokumento, may backer ka eh. Wala akong backer. No, in fairness to Morales, hindi ko alam kung pwede ka may backer, makapasok ka sa mga ganong organization. Kaya nga kasi diba? yung tinanong siya, siguro may backer ka, kaya ka nakabalik. Kasi hindi kompleto ang dokumento mo. Sabi niya, wala akong backer. Si Jonex nga nagpabalik sa akin. Kinumpleto ko, kinumply ko kung ano requirements Okay, ngayon. Jinggoy,
If I were PDEA, Hindi kung kita ako ang tatanggapin. PDEA, considering ang track record mo, hindi kita kukunin. Sagot, wala naman ako backer eh. I went through the recruitment process. Dumaan ako kung ano yung requirement nila. Kung anong proseso ng pag-recruit. Dumaan ako doon, wala akong backer, sir. Oh, Bato. Oh, ito si Bato. Anong sabi ni Senator Inapunan Bato? ng line, ng tulong. Sabi niya, alam nyo, ang opisyalis ng PDEA, initially, galing sa PNP. Si Morales, hindi niya maitago kung masama ang background niya sa kapulisan. No? Pag hindi niya dinisclose ang record siya, malalaman din kasi karamihan doon, mga pulis. Ayan, Morales, sabi niya, oo nga eh. Yung acting HRMD, ito yung personal department ng PDEA, was a police officer. Including ang mga investigador doon. Malusutan ko ba yun? Kaya hindi raw siya makakalusot kung dinaya niya. Oh, kapwa pulis ko rin, kilala nila ako. Sabi ni Bato, oo nga, karamihan ng pulis, kilala siya. Okay, now si Bato, I don't think ang PDEA will accept him if you are a skalawag. Oh, diretsuhan na partner, skalawag na sinabi. Kung ikaw skalawag, kung ikaw reject, hindi ka matanggapin doon. Kasi kilala ka ng mga pulis doon. Pulis din ang initial officers dyan sa PDEA. Okay, Morales. Si Tagoy nga si Santiago daw, is better than Kakdak, who was Magan or, partner, sabihin ko ba? Sinabi sa hearing to eh. Oo, sinabi yan. Sinabi to, basahin na lang. Kupal. Pero partner, alam mo, I spent 2 years sa PMA. No? Hindi ko alam kung tamang salita ito. Ang tawag namin dyan, shabby. Shabby. Hindi ko alam kung tama yung linggo na yan, ha? Pero ang tawag namin shabby. No? Okay. Magan. Ang Magan is stricto. Maski wala partner, walang rason. Alam mo ang Magan, tinanong din ako nito ng taga PNPA eh. Ano? Kasi si Cadet Maganes, patay na siya. God rest his soul. Grabe to, Magan sa PMA ito. Nung tinayo ang PNPA, kinuha siyang consultant. Kaya sabi ng iba, kaya pala nag-umpisa rin ang hazing dyan sa PNPA. Kasi si Cadet Maganes was there. But I don't think so. I don't think that's true. No? God rest his soul. But anyway, saan magaling ang Magan? Partner, ang Magan na salita, galing yan sa son of Magan. Son of Agan. Senior Cat, Magan. So originally from son of Agan. Naging Magan. Ayan. Okay, sige. Sabi ni Bato, Magan is stricto, Kupal is corrupt. Mahigpit, stricto. Yung Kupal Magan is corrupt. Baka iba ng linggo eh. Baka ng kamali. Parang, kung parang iba. Yung shabby kasi, I thought the word, the lingo, shabby, is better suited to the situation. Pero baka mali din ako eh. Anyway, sige. Okay, sabi ni Morales. Pero yan ang ginamit nila doon. Ni Bato, si Bato, PMR to ha. Yan ginamit niya. Magan is stricto, Kupal is corrupt. Okay, ngayon, ito, Morales. After April 30, someone came to see me. Ito, bago na naman to ha. Ang Malacanang bago yon. Ito, bago rin. Okay. Nag-hearing daw ng April 30. Pinuntahan siya sa bahay niya. After hindi siya pinapadalo April nga, 30, diba? hindi siya pinapadalo. At kung may problema daw, sagot lahat. Sabihin lang. Ako anong gusto niya. Kung Ito anong gusto. Someone came to see me from allegedly James Kumar and Lisa Arneta Marcos. Now, through a common friend, Eric Santiago, also known as Picoy, sa bahay ko. I was told I can ask for anything as long as I won't attend this hearing on May 7, 2024. So, anong sinabi? Ito pinuntahan siya. Ito anong gusto mo? Anong hingin mo? Huwag ka lang mag-attend sa hearing lang magsalita sa May 7. Yan, okay. Now, sabi ni Bato, bagong revelation ito Sabi ni Morales, nakuha yan ng CCTV ko eh. Na-pick up daw. Three-way conversation yan. Si Lam, saka si James Kumar. Sabi ni Bato, ito ba yung Bombay? Kilala ko to Ito, narinig ko na yung pangalan na ito eh. James, magaling to gumanon-ganon sa sa powers that be. James Kumar, Bombay. Kilala na ni Bato. No, sabi ni Bato, I know James Kumar. Invite him! And Eric Santiago and Romy Enriquez. Palalim ng palalim to Sabi niya. Ibig sabihin, pasaya ng pasaya. Diba parang may kanta na palalim ng palalim? Palalim ng palalim. Parang six bomb dancers, diba? Spaghetti pa baba. Spaghetti ba? Okay, ito na ngayon. This happened
on May 1. Ayan, eksakto na ha. After the April 30 hearing. Three-way conversation. James Kumar, Liza, and Eric Santiago. Yan ha. Answer, huwag magsalita. Papatayin ikaw. Sinabihan na siya. Ito daw yung Romy Enriquez pumunta sa bahay ni Morales. Then sabi ni Romy, sinabihan sila na banggaan ito ng Duterte versus Marcos. Baka papatayin ito si Morales. Sabi ni Picoy, let's help him. So yung Picoy at saka yung Romy pumunta doon. Tinawagan nila, three-way conversation. Itong si Liza Araneta, allegedly, itong si James Kumar na isang Bombay. Now, ano natin ha, ang ginagamit ng Bombay kasi yung departure port dati galing India, Bombay. Kaya Bombay ang sabi. Ngayon, Indian national. Yun. Ang dapat. Pero actually, yun daw yung tama eh. Pero sinabi doon Bombay. Bombay, Kaya, Bombay na rin ang ano. Sige. Okay. Iba to sa Sibuyas, Bombay ha. Okay. Okay. Sabi, at this point, partner, ginaganon ko na yung laptop ko, hindi ko marinig eh. Yan yung medyo trouble na yung audio ni Hindi ko Senator marinig, Jinggoy. no? Si Jinggoy nagsasalita, no? Tapos si Morales nagsabi, may narinig akong hello, background pala yun. Tapos si Morales nagsabi, no, these are PDEA allegations. Recruitment process, kompleto ko na yung papeles ko doon. Sabi niya, so sa tingin ko, inahabol ni Jinggoy na, bakit ka na-recruit ng PDEA? Sama-sama ng record mo eh. Okay, backer ka, no? Ayun, ganun siguro, partner, no? Di ba, marami kang kaso? Sinabi pang mga kaso ito. May criminal case ka dito, may criminal case ka doon. Dinireklamo ka dito, rireklamo ka doon. Bakit ka tinanggap? Siguro may backer ka. Ay, backer ka. Sabi, ito ngayon, hindi ko maintindihan masyado yung ano dito, yung exchange dito. Pasensya na. Si Morales, sabi niya, I talked to Director Francia about these halted operations. Tapos pinasalita si Francia. Dapat magpapaalam siya if he wants to validate an information. He has to ask me. Bakit ask me? Kasi immediate superior niya, si Director Francia, dyan sa PDEA. I'm still connected with PDEA. Ako ngayon, nasa PDEA pa ako. Sabi ng Director Francia. Kilala ko yan si Morales. Excellent investigator. I only learned last hearing, no, that he did not disclose some facts in his PDS. I don't have a high regard for him at this time. Nasira na ang regards ko sa kanya. Kilala ko yan eh. Magaling dati yan. Kaya lang hindi siya na-disclose. Nasira na siya sa akin. Sinabi ha. I don't have, okay, he has no credibility with me. Dapat chainong ka man ganito. Morales, assistant director, ako yon. Aakyat ako sa director. Aakyat ako sa kay Gadapan. Tapos pupunta kami sa director general. Hindi nangyari ito eh. Senior cut ang process. No. Sabi naman ni Bato, paano na-deny ni Gadapan if it did not pass through you? Hindi pa dumaan sa iyo eh. Bakit dininay ni Gadapan itong operation? Sabi ni Francia, it did not pass through me. Morales, naintindihan ko naman itong sinasabi ni Francia eh. No? Delikado ang posisyon niya. Hindi pwedeng hindi ipalam ng trabaho namin. Nalaman ko nga, pinahold ang operation from Gadapan mismo. From Gadapan mismo. Problema si Gadapan, patay na. Wala na. Patay na. Morales, ipito kaming tao sa PDEA IIS. No, hindi ko alam ano yung sabihin ng IIS. Pinipresume ko Intelligence and Investigation Section. Supposed to join the operations versus, ayan na, President Bongbong Marcos. At the time, BBM. Okay? Allegedly, no? Jinggoy, who are these persons? Pito pala kayo eh. Sino mga tao na ito? No, partner ha, ang sasakyan dito, ang dami, na-identify rin ito ha. Oo. Ito ha, merong Mazda dito, merong Toyota Vios, merong Toyota Avanza, merong Isuzu Cruisewind. Bagamat blotted out ang mga plaka nito, no? Merong itong mga ano ha, kasi organic ang karamihan dito. Hindi naman malaki ang kanilang compound dyan eh. So, ang mga sasakyan niyan, makikilala mo. Tama. Ang liit lang ng compound nila dyan. Makikilala mo. Okay, ngayon. Who are these persons? Yung pito na yun, sino yun? Ang sasama dapat. Okay. Sabi ni Bato, wala lang pinag-usapan yung pito na yun eh. Nag-preside ako nung nakarang meeting, I did not recall that incident. Jinggoy, paano nabanggit sina BBM at Miss Maricel Soriano? Answer, confidential informant, CI. Ang confidential informant, sinabihan ako. Question, sino tong confidential informant? Answer, I do not know his name. Question,
naniniwala ka sa tao? Answer, kinausap ko naman ng CI eh. Nireduce ko yung statement niya to a sinumpaang salaysay. I printed 5 pictures from his cellphone. I asked him kung sino ang mga tao rito sa pictures at in-identify niya. Yan. Kuha mong partner? Okay. Ulitin ko ha. Yung confidential informant, CI yun. Kinausap daw niya. So, ninarrate sa kanya kung anong insidente. Okay. Pagkatapos, ni-reduce yan sa sinumpaang salaysay sa affidavit. So, pinirmahan yon. Okay. Ngayon, may bit-bit pa daw sa kanyang cellphone, 5 pictures. Pinrint out daw yung pictures Yung mga at retrato. pina-identify niya. Oo. Nakuha nyo? Okay. Ito yun ha. Ang confidential informant na ito, sinasabi palagi ito, partner. Ha? Ito. Sige, ano yan? May sa mga dokumento, meron ditong CI. Ito, halimbawa, itong March 11, 2022, pre-operation report. Sinabi, a confidential informant personally appeared before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal drugs inside Unit 4C. Now, na-identify na Unit 4C yan, typographical area yan, 46-C. 46C. Rizal Tower Building, Rockwell, Makati. Barangay Poblacion, Rockwell, Makati. Pero ako naniniwala, partner, nakilala yan ha. Alam mo, pag kumuha ka ng affidavit, matagal yan. Hindi yan biglaan lang. Nakakausap mo yung tao. Sasabihin mo, tama ba to? Tama ba itong ni-reduce ko yung statement mo sa affidavit form? In fact, ang style dito, partner, isulat mo muna in your own handwriting. Gagawin ko na lang. Okay. Oo. Tapos paggawa ko na, i-correct mo. Bakit i-correct? Para malaman mo nang sinasabi at totoo. Later on, magbaligtad siya, may hawak ka pa. Oo. Alam mo, partner, So, ganun pala kasigurista. partner, nakita ko to ginamit to kay General Garcia. Nung pumunta sa Amerika yung mga anak niya, nahuli doon eh. Pinasulat sila in their own handwriting kung ano nangyari. Tapos ni-reduce in writing sa siguro sa computer, print out, tapos pinakorek sa kanila. So hindi ka makasabi na pinwersa ka. Kinorek mo eh. Oo. Now, ito baka ito Ginawa na nangyari. mo, sulat. Okay, ito nga. Jingo Itupideya. Meron ba pangalan sina BBM at Maricel Soriano dyan sa drug list nyo? Answer, there is no BBM or Maricel Soriano in the drug list. Yan na. Morales, kasi tinatanong siya eh, sino itong confidential informant? Ito sabi niya, I cannot reveal, but I can reveal, I do not know his name, but I can reveal his kasarian. Ano yung kasarian? Male or female? Babae o lalaki? Without divulging his identity. I need the documents in the PIDEA. Okay. Now, tanong ni Bato, dadalhin mo sa hukay ang identity yung confidential informant mo? Di ba sinabi mo kay Maharlika nga sinabi mo, dadalhin mo sa hukay mo? Sabi niya, I cannot recall kung sinabi ko yan. Sabi ni Morales, I cannot recall his name. If I say he is female or male, then he or she will be identified. Maliit lang yung circle na yun. Di ba, partner, doon daw yung confidential informant sa pictures eh. Sa picture. Pag sinabi ang lalaki, babae, alam na kagad. Matutukoy. Ang suspetsa ko, baka 2 babae. Pag sinabi yung isa doon, yun na yun eh. O baka 2 lalaki. Pwede. Allegedly, si BBM yung isa. Pag sinabing 2 lalaki, alam na kagad kung sino yun. Pag sinabi naman 2 babae, si Maricel Soriano yung isa. Ngayon, hindi natin alam kung ilang tao sa pictures, partner ha. Okay, ito na yan. Okay. Bato, after it was halted, ano ang treatment ng kaso? Sagot, it was treated as an ordinary case. Anong ibig mo sabihin? Ordinary case kasi wala nang follow-up. Unlike others na pinupursu pa namin. No? At ang case folder nilalagay doon sa mga ibang case folder. Ito yung mga freezer na wala na nangyari. Goodbye. Yan na yan. After, hindi na binalikan. After 5 years siguro susunugin na or ano. No? Bato, ito interesting. Who were in the pictures? Sinong nandoon sa Kudak? Kudak para si Luwing. Picture, retrato. Parang Colgate yan eh. Di ba? Parang Xerox. Brand naging ano na eh. Sino ang mga tao sa Kodak? Sabi niya. Well, nandun po si Maricel Soriano. Identify siya ng confidential informant. Nandun din po si BBM. Yung sagot ni nandun din po si Bong Dasa. Bagong pangalan to. Identified by the CI. After that, huminto na siya. Okay? I reduced the evidence in a sworn statement. No? Deposition ng witness. No?
preparation for a search warrant. Kukuha sana ako ng search warrant. Doon sa hearing number 1 noong April 3, sinabihan niya, kumuha ng substance. Yan. Ngayon, ito, according to the CI, cocaine daw ang sinisinghot. Okay. The authority to operate, authority to operate. Sana yan? Partner, ito. Sana ba yun? Dito yung kanina, authority to operate. The authority to operate is to validate the information given by the confidential informant. Ito na ngayon yung statement ni Bato. Partner. Ano sabi ni Senator Bato? Sabi ni Senador Bato, totoo ang papel. Yes. Morales, inulit-ulit niya yan. Morales cannot generate the documents which cannot be found in the PIDEA. You cannot say that it is not authentic. Sabi kay Francia. We cannot locate it. Dinokot sa file. May fastener markings pa nga. Ano naman si fastener marking? Ito Dahil partner, pakita natin Oo. Ito yung Pati yung butas ng puncher. May butas ng puncher ito confidential nakalagay. Dito sa C may butas. Sa A may butas din. So sabi hindi magawa ng AI yung butas ng puncher. So ang implication, kinuha yan doon. No, siguro tinanggal mo na yung fastener kinuha. Kasi pag hinila mo yung mabubutas yan, hindi mo na may balik. So tinanggal yung clip para pinrent. Somehow, ito po ay nakita doon kay Maharlika. Yun. Ngayon, ito naman si Morales, nagpiangak. Alam mo yung piangak? Ano yung piangak? Yung tuta, pag tinatadyakan mo, piangak. Piangak. Sabi niya, hindi ako yun. Kasi ang confidential documents, hindi ako naglabas. Okay. Ngayon, ito na. Okay, ito na. Totoo ang papel. Morales cannot generate the documents. That's which cannot be found. Ito Bato. Si Bato, ano yan? PMR yan. Chief PNP dati yan. Seasoned investigator yan. Which cannot be found in the PDEA. You cannot say that it is not authentic. We cannot locate it. Dinokot sa file. May fastener markings pa. The only question is, who leaked it? Sinong nag-leak daw niyan? Sino ang kumuha doon? Sino ang nag-leak noon? Okay. Now, Jinggoy, pasok. I think the source of the leak is Morales. Siya! Si Morales! No, excuse me. He enumerated the criminal cases versus Morales. Conclusion, sabi niya, questionable ang integrity and credibility ni Morales. Siya ang nakaw. Okay, Morales. Not true. Hindi naman totoo na ako yung source ng leak. In fact, sumulat nga ako kay Lasso Ito yung letter niya. Ayan. Sumulat nga ako kay Lasso to determine na wala akong kinalaman dyan. Anyway, may away sa PIDEA. Si Delgado versus Lasso. The reason for the leak. It's true that I have cases filed against me. No, sabi niya. But however, sabi niya, the fact that I face these cases does not mean I am guilty. Presumed innocent until proven otherwise. Hindi yung presumed guilty until proven otherwise. Now, si Bato, kinausap na si Maricel Soriano. Ano mo, dahan-dahan yung pag-ano niya. So, medyo late pala yung tanong kay Maricel. Kukunti lang ang tanong kay Maricel. Ito, sabi niya, do you know the documents? Kilala mo ba ang mga dokumento na ito? Sagot, hindi ko po kilala ang mga dokumento na yan. Ako po may-ari ng 46-C Rizal Tower, Rockwell, until 2012. I sold it in 2012. I occupied it. Tapos sabi niya, ang pre-ops, di ba 2012 din? March 11. Sabi niya, pwede ba kami humingi ng kakopya ng deed of sale mo nung binenta mo ito? Sagot, opo. Now, sabi niya, totoo ba in 2011, yung dalawang katulong mo ay nag-file ng complaint nireklamo siya because of alleged cocaine use? Sagot ni Maricel, not true. Nahuli ko sila nagnakaw Ay, di ko naman sila binugbog. Dalawa sila. Paano ko bugbugin sila? Pero siyempre, artista to Yun yung sagot niya. Si Bato, seasoned investigator. Ito isa seasoned actress Yes. Ano, partner? Ano? Yun ang sabi nga niya na, paano ko sila bubugbugin? Dalawa sila. Okay. Si Maricel nga, nagbasa ng prepared statement. So, partner, tingnan mo ano ba, guni-guni ko lang ba nakikita ko? Parang gumaganon.
Ito, exaggerated na yung akin. Hindi, ah. inamin naman talaga niya na kinakabahan talaga siya from the start. Ah, okay. Note, sabi niya, note shaking hands as she read the prepared statement. Okay. At this point, no, tapos na, yun lang yun kay Maricel Soriano. In fact, sabi niya, bit-bit ko dito yung abogada ko. Kilala kong abogada nito, partner. Magaling to. Hindi ko lang sabihin, no? Basta, bit-bit siya. Sabi niya. Binanggit niya actually. Sabi niya, kung may tanong, pwede ko ba siya na lang? Sabi ni Batoy, tapos na eh. Tapos na eh, wala na akong tanong sa iyo. Okay, ito yan. Sabi ni Batoy, pumunta tayo kay James Dave Corioso. Bakit ba natakol ito si James Corioso? Kasi, Ba't ba siya nasama? may sinabihan daw sa isang conversation through the phone, nagsabi si Director Francia kay Jonathan Morales, sa labas ka na kami sa loob pa, i-deny na lang natin. Sa labas ka na kami sa loob pa. Ano pa pakialam mo dito? I-deny na lang natin. Okay. Kaya siya nasama sa picture. Hindi ko maintindihan kung paano, but dahil dito, nalaman ko na. Kasi naka-open ang phone niya ni Corioso. Tinawagan niya si Morales. Si Morales pala at saka si Francia, ninong niya sa kasal. At ang asawa niya, agent din dyan sa PDEA. So naka-open ang phone niya, kinakausap niya si Morales, no? Naka-speakerphone, kinakausap din niya itong si Francia. Na parang three-way conversation sila. Okay. No. Naka-speakerphone. Ngayon, ito. Sabi niya, ako ay nag-umpisan bilang contractual employee noong 2008 dyan po sa PIDEA. Ang aking pong trabaho, case monitor. Nagmumonitor po ako ng mga kaso ng droga dyan sa mga korte sa Metro Manila. At this point, dumating si Cheese Escudero. Ito, partner. Nag-lecture. Ito sabi ni Cheese Escudero, point of order. Ang witness can only testify as to his own personal knowledge. Totoo yun, ha? Ang requirement po sa rules of court, you can perceive, can you relate your perception. So ano yan? Personal knowledge yung partner, ha? Pag hindi ka personal knowledge, ano yan? Hearsay yan. Hearsay. May exception yan, pero hindi ito. Okay. Example, nagme-mention siya ng CI. Hindi nga niya malala kung sino yung pangalan nun. Partner, ha? May iba pa example na sinasabi, pero itong pinakagrabe, nagme-mention ka ng CI, hindi mo kilala kung sino eh. Pero pakiramdam ko, kilala nito eh. Ang nangyayari, dinahandahan eh. Striptease, no? Cheese. Second point of order. If authentic yung dalawang dokumento, sino nag-leak nun? Sino nagnakaw nun? Sa PIDEA. Di ba? Kung authentic ang dalawang dokumento. Sino ang kumuha nun? Sino ang kumuha nun sa PIDEA? Sino rin nag-leak nun? Siyempre, iba rin ang nag-leak, iba rin ang kumuha, iba rin ang nag-leak. Di ba, partner? Isang tao lang ba ito? Hindi ko alam, ha? Sabi nga ni Bato, may passioner pa kaya authentic ito eh. Dahil doon sa butas na Hindi yun. lang ha, identify pa yung mga sasakyan. Organic yung sasakyan, kilala nila. Inamin nila na sasakyan talaga nila yon. Okay, ngayon, dumating na si Grace po, si Senador Grace po. Sabi ni Grace po, may mga kaso laban kay Morales eh. Criminal cases pa. Yung folders pala, dinistribute sa kanila. Dito ko nalaman. Bago pa na nagsalita si Morales, yung folder laban sa kanya, dinistribute na ng PIDEA. Kaya nalaman. Nalaman. Ito sinabi ni Senador Grace po, doon sa Senado. Okay, balik tayo kay Corioso. Sabi niya, ako po isang NUP. Anong NUP? Non-uniform personnel. Contractual employee po ako. Si Morales at si Francia, close po sa amin. Ninong namin sa kasal. I am concerned about Morales' welfare. We talk on the phone on April 2. Speakerphone ako. 3 minutes, putal-putol pa nga. I was with Francia. I told Morales, I know the vehicles. Nagdagdag pa siya. Kilala ko yung mga sasakyan. But we cannot identify some of the vehicles. I asked him, who signed the pre-ops? He said, I could not recall. On April 7, he said, sinulatan na niya ang Deputy, ang Director General. No? Na hindi daw siya ang nagbigay ng dokumento kay Mahardika. But alam na niya na siya ang signatory doon sa pre-ops document. Okay.
pinadala doon niya ang letter sa Director General. Sino to? Si Lasso. I left the docs in the office, sabi niya. Iniwanan ko yun sa office. Nung nilipat tayo, bawal namang bumalik eh. Nirelieve sila eh. So I never went back to the office. Okay, sabi ni Morales, oo, speakerphone yun. But si Francia was saying, i-deny na lang natin. Kuryoso. Ito mag-away na nagsulian na ng kandila sa tingin ko eh. No? Sabi ni Kuryoso, hindi ko naman narinig yung i-deny na lang natin eh. Full statement yon, out of context. Kasi si Francia was also talking to someone. Oh, I was with my wife. He was talking to my wife, a PDEA agent. Francia, I told Kuryoso and his wife, i-deny ko yan kasi hindi ko naman nakita yan. Okay. Si Morales assumed that I was talking to him. Ayan ha. No, sabi ni Morales, may takip ang perma ko. Ito, may takip ang perma eh. Authority to operate. Partner, may nakalagay dito. Oo. So, hindi yan malaman. Okay. Oo. May takip ang perma ko. I understand. Naintindihan ko sila dahil sa posisyon nila. Asawa ni Kuryoso sa PDEA rin. Nag-testify pa nga noong nakaraang hearing. Sabi niya. Ang question ko kay Kuryoso, ang question ko kay Francia, sinagot ni Francia through sa conduit, yan si Kuryoso. Ang tawag diyan, partner, poste. May poste. May poste. Huwag kayo nagsasalita, hindi kayo nag-uusap diretsuhan. May poste. Okay. Bato to Atty. Delgado, did Lasso give you a CCTV footage? Yan. Bago na naman to Ano sabi? Sabi ni Atty. Delgado, Chairman, meron akong prepared statement. Pwede ko basahin muna? Yan. Sige. Okay. Sabi, ako po'y dating ahente ng PDEA. No? Ako po'y nasa enforcement officer ng PDEA. No? Umalis ako sa PDEA noong December 2023, effective January 2024. Nag-umpisa pa ako ng 2010, December. I resigned 2024. Si Lasso did not tell the whole truth. I requested a CCTV footage ng verbal abuse siya sa akin. No? Because papailan ko siya ng kaso sa ombudsman. But before he gave it to me, he already spread it sa mga group chats. So hindi ako nag-grant ng interviews. Bakit mag-grant ako ng interview? Pagpapail na lang ako ng kaso. No? Ito si Maharlika, humihingi ng interview sa akin. Hindi ko ginrant. No? Anong ginawa ko? I filed a case. Hindi ko rin binigyan ng video itong si Maharlika. Now, ito hindi itong video ng alleged pot session hindi video ito ng binubugbog daw. Ito siya ni Lasso. Iba ito. Kaya parang sa akin to off topic eh. Now, sabi ni Lasso. Oo nga, malayo siya doon sa issue. Si Director Bitong. Ito, kasi inihanap nila kung sino nag-leak ng video na ito. No? Well, bumalik na doon sa kay James Kumar. Morales, as to James Kumar, si Picoy went there saying na si James Kumar wanted to talk to me. Di ba may drug test results pa ito si BBM? Bakit mabilis? Binalik na naman niya. No? Bato, malayo na yan sa topic natin. Xerox yan at bibigay mo sa PDEA. Bato, walang important confidential documents yan. Please explain to me in the next hearing. Sabi ni Lasso, the agency is not in charge of monitoring testing centers. Hindi PDEA. Department of Health yan. In 2-minute results, kinausap po yung aming dong in charge. It means negative. No need of confirming the test. Negative daw. According to our laboratory, DOH conducted the test. St. Luke's Medical Center sa Global City. Sabi ni Morales, nireiterate ko yung event sa Malacanang. Ito na ba ako ito, partner? Dumating si Ochoa. At pinagalitan niya ako. Sabi niya, campaign contributor ni Pinoy, itong mga nirereklamo mo. Yan ang nangyari. At that point, partner, medyo nahinto na tayo. No? Tinanong na, DOJ, ano ba tong mga unauthorized disclosure? Kailangan ng complainant, chairman, wala pa namang complainant dito Okay. O mag-prepare kayo kung ano yung natin. O tinanong din, yung mga iba, mag-prepare daw sila. Okay? At this point, anong reaksyon ni Presidente Marcos dito? Tinawanan lang. Ito, Inquirer, May 6, 2024, Marcos lapse off leak PDEA report versus him, Marcel Soriano. Tinawanan lang. Tinawanan lang. Hindi siya nag-react ng kahit ano. Hindi. Saka ambush interview ito sa Pasay City at
Kasama niya si Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi ni Lucas Bersamin, contrived. Ano bang Ano ibig sabihin nun? Gawa-gawa. Oh, Oo, ha? fabricated. At saka, tumira na rin ang mga congressmen. Oh. Who let the dogs out? Ow! 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 Yan. Partner, nakalimutan natin kumanta, ha? Ay, hindi, pwede pa. Pwede pa. Sige, sige. Okay, okay. Okay, sabi ni Lanao del Sur, congressman, no? Representative Zia Adjong. Lanao del Sur, District 1. This investigation is a smear campaign. Oh. Smear, ha? Okay. Now, sabi naman ni Congressman David J.J. Suarez, Deputy Speaker and Congressman, 2nd District of Quezon Province, nothing but lies. Okay. Sabi naman ni Congressman Jeffrey Conghon, Zambales, 1st District, ito po ay part ng destabilization at distraction sa mga problema natin. Ayan. Yun ang kanilang ano. Yun ang kanilang sinasabi. Sinasabi. Oo. So, medyo ano na ha, partner ha, tinawanan ng presidente, no? Sabi niya ba, distraction at destabilization, nothing but lies. Nothing but lies. Pero dapat tinira nila doon pa sa first hearing pa eh. Kaya nga. Nagkaroon ng traction partner, nagkaroon ng ano eh. Nagkaroon ng official venue kung saan na-air ito eh. Di ba? So, titingnan natin yan kasi merong susunod pang pagdinig, Meron pa, attorney. partner, pangatlo. Monday ang resetting ito. Sa Monday. Sa So, Monday. kailangan nating kumpletuhin yan. So, intay natin yung Monday, Attorney Rolex. Pero, Tama i-ready mo muna ang iyong kanta dahil magagalit yung ating mga viewers pagka... Ano nga ba yung kanta mo? Binanggit kanina. Partner, Turagsoy, hindi ko nga makita, partner, nagbago. Sige, hanapin mo muna yung ano. Alright, so itong isyong ito ay magpapatuloy kasi sa Monday... Hindi pa ito tapos, partner, ha? Ay meron pang ikatlong pagdinig. Pero sabi mo nga, sana yung mga taga-Rockwell, ayan, okay. Muna. Talaga si Max Orban, kumakanta ng kaagad, oh. Nahan mo ako, ah. Maya. Ay, nako. Okay. So, para kang si Jonathan Morales, ah. Hindi, bro, alam mo ba? Teka muna. Paano nakarating yung mga dokumento na yan kay Maharlika? Hindi niya alam, partner. Ang katanungan nga, sino ang nagnakaw doon sa files ng PDEA? Sino ang nag-leak niyan? Kaya nga Yan, Sana matukoy yan kung sino. Yung issue dito na pinag-ano nila, yung confidential documents dapat alagaan. Siyempre, partner, nasahagip ang Pangulo dito eh. Di ba? Destabilization. Sinagot na ngayon kasi pangalawa na, yung pangatlo pa eh. Now, hindi ko alam kung ano pa. Remember, 3 tao pa lang pinangalanan sa picture. Hindi pa nilabas ang picture, partner, ha? 5 to, ha? So, pwedeng after Monday ay meron pang susunod kung talagang kakailanganin. Partner, yung pangalan ng CI, hindi pa rin sinasabi kung marami sino. Pa eh. Di ba? Tsaka, yun na nga, may ano pa eh, may hinihingi pa silang dokumento kay Maricel, di ba? Kay Maricel. Tsaka, sa ano pa, partner? Doon sa Rockwell. Yung Rockwell pa. Nako, so ano kayang bantayan natin? Ayan. Partner, medyo so, ang dami, masalamuha. Masalimuot. Masalamuha. Sige. Alright. Mga kaibigan, doon sa mga nag-iintay ng kanta ni Attorney Rolex Turatsoy po ang kanyang kakantahin ngayon pong umaga. Ready ka na ba, Attorney? Partner, ano to ilang beses natin kinanta to, special request. Ganun pala. Yung dati, ang kanta natin, Dandansoy. Ngayon, Turagsoy. Ano bang ibig sabihin niya sa Bisaya? Turagsoy, partner. Ito yung isda eh. Isda to sa talamnan. Turagsoy. Masarap to, partner eh. Niluluto to eh. Niluluto. Sige. Masarap to eh. Okay. So, ito na ngayon, partner. Sige. Turagsoy. Ilang partner ha. Wala bang palakpak dyan? Wala na tayo. Sige. Ang kumanta nito ay si Max Sorban. Si Max Sorban, partner, sa mga jokebox. Talagang, tumataho lang ng jokebox. Umiinit eh. Di ba? Visayan singer yan. Parang si Yoyoy Villame. Ayun. Ito, Ilonggo, no? Ilonggo. Okay. So, Max Sorban. Tayo lang ha. Okay. Yeah. Go. Ganda. Wala pa. Wala pa ba? Pa. Ito na, partner. Ginsag ko ang sapa-sapa dito sa may talamnanan ang turagsoy nga ako nadakpan ginhimo ko nga linagpang nag-abot
ang mga bisita, kabarkada ko sa inuman, linagpang nga turagsoy, amon ginsumsuman. Linagpang ko nga turagsoy, sa sabaw, nagalangoy-langoy, ginlaktan, pagid sang ginamos, pinmalhas, gid kami sang higop, ang siling sang nakatilaw, sampat gid ang timplada mo, linagpang nga turagsoy, kanamit gid pro. Pagkatapos namon sang kaon, linagpang kung nagbati, may nagadihal, nagasiyop-siyop, kaya ang bibig, tama gid kahapdi, may nagatulo, ang luha, nawala naman, kasubo, tungod sang turagsoy, nga kung linagpang, tama gid kakahang. Linagpang nga turagsoy, sa sabaw, nagalangoy-langoy, ginlaktan, pagid sang ginamos, pinamalhas, gid kami sang higop, ang nga turagsoy, sabaw, nagalangoy-langoy, ginlaktan, pagid sang ginamos, pinamalhas, gid kami sang higop, ang siling sang nakatilaw, sampat gid ang timplada mo, linagpang nga turagsoy, kanamit gid pro. Ang siling sang nakatilaw, sampat gid ang timplada mo, linagpang nga turagsoy, kanamit gid pro. Dedicated kay Jonathan Morales. Ang galing. Sabay na sabay, attorney. Kaya tumama. Ang problema, Oo, pag nga. tumatama, hindi na siya, tanong mo kay Panyero, Kaya- dapat libagon. Talagang bagay pala sa yung mga Ilonggos. So talagang mukhang na-practice mo talaga. Taman, sabay na sabay, attorney. Kagabi ko lang pinractice yan, kaya gumagaling na tayo. Oo, nag-i-improve na ta. So talagang biglang dumami yung views natin. Ano ba? Talagang Sa mga Ilonggo dyan. Oo, Namit diba? ang lagpang nga turagsoy. So baka may gusto pa kayong ipakanta Special kay Attorney Rolex. Sige ho, ipadala nyo lang dito sa amin. Sabihin na lang ninyo kay Claire at hahanapin nyo na ni Attorney para ma-ready niya. Ayan. Okay, partner. Anyway, Attorney Rolex, since marami pa tayong abangan, kaya hindi pa tayo pwedeng mag-conclude dito Ay, di sa pa, ating partner. issue. Mahaba pa to. It's still a long way. Dahan-dahan to partner ang ginawa. Kaya nga eh. Tatlong pangalan nandun sa pictures eh. Meron pa bang iba? Hindi natin alam. Yun ang aalamin natin sa Lunes, Attorney Rolex. Okay. Anyway, so muli po, gusto naming pasalamatan kayong lahat sa inyong patuloy na pag-antabay dito ho sa itanong mo kay meron ka bang babatiin? Si Pipa, Well, batiin partner, mo. batiin ko si Pipa na sa school eh. Oh. Yung may bahay ko si Richie Joy. Ayan. At Hello saka yung po. isang anak namin, si Bea. Bea, Ay, Daddy loves you. Ayan. At syempre, lahat ng mga viewers natin all over the archipelago, all over the world, dahil alam mo, ang laki talagang bagay nung internet, Attorney Rolex. Talagang Okay. Wala na tayo sa air eh, pero free to air. Pero tingnan mo, 7,500. Oo, yung live ating, viewers. Yung ating Thank live you, viewers. madamo. Salamat po sa inyo mula sa puso namin ni Attorney Rolex. So, paano? Kailangan muna nating magpaalam. Bantayan, no? Okay. Magpapaalam po muna kami pansamantala, pero abangan po ninyo ang mga susunod pang issue, especially yung continuation ni Attorney Rolex dito sa PIDEA Leaks na ito. Okay. Hindi pa nga tapos. Okay. So muli po sa ngalan ni kapartner Admar Velando, pansamantala this Thursday morning, ako po si kapartner Tony Cuevas. Attorney, maraming salamat. Halong.